Bishop Noel Pantoja at Dan Andrew Cura para sa Huling Pitong Wika, Holy Week Specials. Isang magandang araw po sa iyo, kaibigan, at ito po ang espesyal na pagtatanghal ng himpilan ng Far East Broadcasting Company Radio TV para po sa araw na ito ng Biyernes Santo. Magandang araw po sa inyo, at sa ikatlong pagkakataon abay makakasama po natin muli ang ating National Director ng Philippine Council of Evangelical Churches, walang iba kung hindi si Bishop Noel Pantoja. Bishop Noel, welcome! Dan, magandang araw sa iyo at sa lahat po ng nakakapakinig at nakakapanood ng special programming na ito. Sampu ng Philippine Council of Evangelical Churches, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng isang napakagandang araw. Nawa po ay maging makabuluhan ang ating paglingon sa pinakadakilang sakripisyo na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Well, thank you very much, Bishop Noel. Magandang araw po sa lahat ng maraming mga tahanan po ngayon, at syempre yung ilan po sa inyo ay nagbabakasyon po ngayon sa inyong mga lalawigan, sumasailalim sa RT-PCR test, at syempre dumadaan sa mga ilang health protocols. Magandang araw po sa inyo. Pero bago ang lahat, kung kayo man ay nagbabakasyon ngayon o kayo'y lumalabas, huwag po nating kakalimutin. Yung unang-una na, yung always wear your mask. Lagi po kayong maglagay ng face shield, at kung maaari, abay makapaghugas o makapag-alcohol ng madalas para po safe tayo. At kung pwede po kayong mag-meet ng mga inyong pamilya, pero mas maganda po kung outdoors at mga 30 minuto lamang. At kailangan po kung hindi makakapag-meet ng 30 minutes, basta kailangan may mask. Sabi nga, 4 dapat, sabi Bishop, di po ba? Kaya magandang paalala po sa atin yan, no? Alam nyo, ibang-iba na po talaga ang sitwasyon natin ngayon simula po noong Marso 2020, at malaking adjustment ang naranasan po ng buong mundo. At tayo nga rin po dito, ito rin po ang ikalawang pagkakataon na sa kasaysayan ng Huling Pitong Wika na programming natin ay online na ang lahat ng ating mga recording sa ating pagsasahimpapawid. Kayo po ba, Bishop Noel, meron din po ba kayong mga pinaghahandaan na dito sa ating new normal adjustment para sa inyong Holy Week celebrations? Nako, Dan, ibang-iba talaga ang celebrations ng Holy Week ngayon. Dati-dati, nagpupunta kami sa beach at kasama ang mga pamilya. Pagkatapos, dadalaw sa mga simbahan, mayroong mga sinakulo, may mga drama, di ba? Mm-hmm. Tapos mga 7 last sayings, and then malalaking grupo ng sunrise worship service celebrations. Pero dahilan nga sa lockdowns at quarantine, at yung mga seniors na katulad ko at yung mga kabataan ay medyo limited ang pagta-travel at pagpunta sa mga lugar. Salamat sa Panginoon, at yung aking anak ay at ang kanyang misis at ang aking 3 apo ay kasama ko ngayon. Kaya napakasaya rin ng pagdiriwang. Mm-hmm. At sana po ang lahat ng mga habilin sa atin ni Dan, yung ating pong face mask, shield, paghuhugas, maging diligent po tayo, pero huwag na rin naman tayong parang iniisip natin na ang COVID ay death sentence at wala nang pag-asa. Meron pong gamot, may pag-asa tayo, at salamat, nandito na rin ang bakuna. Yan. Actually, yun lang naman po, no? Kailangan lang talaga ng pag-iingat sa atin. Ganon din po kami sa aming pamilya. Normally, pagka po ganito, kami po'y namumundok pagka ganitong Holy Week. Meron po kaming retreat place na pinupuntahan sa Banawe. Kung hindi naman, dito po kami pumupunta sa San Nicolas, sa tuktok ng Pilipinas, malapit po sa Apari, sa Cagayan Valley. At we have our retreat there as a family. Pero ngayon, kagaya nyo rin, dito rin sa bahay, at nagkikita-kita at nag-o-observe din ng Holy Week celebration via
online. Yun na lang ang ginagawa muna natin ngayon. Pero alam mo, Bishop Noel, at ikaw, kaagapay na nakikinig ngayon, ang buong FEBC stations ay nakatuon ngayon sa mahalagang paghihimpapawid na ito, pagsasahimpapawid na ito sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maging ang ating mga kaagapay na nakikinig sa iba't ibang panig ng daigdig ngayon sa pamamagitan ng Facebook or yung FB page natin ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At Bishop, tayo rin ay naabot ngayon sa Channel 188 ng TBN Philippines o yung Trinity Broadcasting Philippines. At sabayan po sa pagsasahimpapawid na ito, siyempre ang ating mga istasyon. Siyempre, nandiyan po unang-una na ang 702 DZAS FEBC Radio TV, ang 1143 DZMR Santiago City, Isabela, 106.3 DZRK FM Quezon, Palawan, CARE 104.3 The Way FM sa Legazpi City, at yung UP 987 DYFR FM Cebu City, 1233 DYVS Bacolod City, 97.5 DYFE Tacloban, 1062 DXAI Coronadal City, at dyan din sa 1116 DXAS Zamboanga City, sa 1197 DXFE Davao, at siyempre ang ating stasyon sa Cagayan de Oro, ang 103.3 DXJL The New J FM. Nako, kaya salamat na lang, sabi mo nga Bishop Noel, salamat po sa technology na tayo ngayon ay nakakabati sa kanilang lahat ng good morning, good afternoon at good evening. Nako, praise God. Mahaba na po ang lakarin ng Far East Broadcasting Company. Sa ika-73 taon nito ay patuloy na nagsasahimpapawid na nanatiling non-commercial at non-profit ang FEBC. At 73 years na nga po, habang ang PCEC naman, Dan, ay 56 years na sa darating na Disyembre. Salamat sa Panginoon. Oo, at kaya naman po, talagang sa biyaya ng Diyos at yung partnership ng FEBC at saka ng PCEC at sa tulong ninyo, mga kaagapay nating nakikinig ngayon, nananatiling malakas po ang ministeryo natin. At ngayon nga ay pinalawak pa sa pamamagitan ng teknolohiya gamit po ang internet sa Facebook at sa ating FEBC PH, yung website po natin, at yung ating mga TV counterparts, yung mga partners natin na katuwang like GCTV, yung Great Commission Television, yung TBN Philippines, Trinity Broadcasting Network, at siyempre ang 702 DZAS Facebook Live. Kaya naku, thank you sa technology. Praise God. At habang po kayo ay may iba't ibang mga pinagkakaabalahan, ika nga, sit back and relax. At sabay-sabay natin gunitain at bigyang halaga sa araw na ito ang pinakamahalagang bahaging ito ng pananampalatayang Kristiyano. Inihahandog po ng FEBC Philippines ang isang Holy Week special na nakasentro sa 7 huling wika ng ating Panginoong Hesukristo. Mayroon po tayong musika, may makabayang nananalangin, mga spots po na magbabahagi ng mensahe na nagpapalakas po sa ating isipan at sa ating kaluluwa. At sa ating palatuntunan ay mapapakinggan po natin ang mga 7 mensahe na pinagyaman din po ng ating mga piling pastor. Ngayon, Bishop Noel, siguro magandang marinig din po ng ating mga tagapakinig kasi di ba we celebrate Holy Week year in, year out. At siguro magandang mabigyan natin sila ng idea o kaalaman. Ano po ba talaga ang karunungang napupulot ng bawat tao at lalong-lalo na ang bawat mananampalataya sa paggunita ng 7 last words ni Hesukristo? Kaya nga po, mga kaibigan at mga kapatid, sa araw na ito, 7 pastor ang makakasama natin para himayin ang 7 lingwika sa maghapong ito. Sila po ang magbibigay sa atin ng inspirasyon at hamon sa napapanahong paggunita natin sa dakilang
sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. At siyempre, ang kagustuhan po natin ay makahugot tayo ng iba't ibang napapanahong inspirasyon at hamon sa ating paglingon sa dakilang sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo sa mga nagdaang panahon. At hindi po kaila sa ating lahat na punong-puno po naman talaga ng pagsubok sa pagpasok po noong nakaraang taong 2020 at yung makasaysayang 2019, lalong-lalo na in the last part of 2019 kung saan po naiulat na ang COVID-19 virus na nagsimula po sa Wuhan ay ngayon nga po ay may 3 strain na ng virus na ito. Nandiyan po yung nagmumula na ngayon sa United Kingdom at ngayon may isa na naman po mula sa South Africa na kailangan nating bantayan. At totoo nga po na ang pandemyang ito ang naging game changer na tinatawag sa larangan ng pagbiyahe, ng turismo at ekonomiya ng buong mundo. Higit sa lahat, ang pinakamalalim na aral nito ay ang realization nating lahat na sa anumang oras ay maaaring mawala ang mga tao o bagay na mahalaga sa iyo. Katulad halimbawa po ng trabaho, ang negosyo, ang kalusugan, maging ang ating pinakamamahal natin sa buhay. Wala pong sinino ang COVID-19. Mayaman, mahirap, malusog man o may karamdaman, wala pong pinalalampas ang COVID-19. Dito nga lang po sa Pilipinas, ayon nga po dun sa National Economic and Development Authority, ang NEDA, acting chief nila na si Carl Chua, sabi nga po, Bishop, na 2.8 billion pesos daw kada araw ang nawawala sa ating bansa. Kaya nga po nagpasya nga po ang ating administrasyong Duterte na magkaroon po ng rekomendasyon nga sana ang gabinete at ng IATF nga po na sana nga daw kung pwedeng ibaba na yung quarantine restrictions lalong-lalo na po dun sa mga natitirang area ng bansa natin. Pero alam po natin na talagang yan po ay pinag-aaralan. Gawa nga po ng ang katapat naman kasi natin dyan ay yung health. Kaya sari-sari pong opinyon ng mga tao patungkol sa mandatong ito ang kailangan pag-aralan. Dahil nga po, pagka po nagbukas tayo, siyempre kailangan na dapat nandyan na yung vaccine, naka-ready na. Kaya talagang kailangan po nating alagaan yung kalusugan ng buong bansa. That's true, Dan. Pero salamat sa Panginoon, sa kabila po ng hindi siguradong sitwasyon, meron pong isang tiyak na bagay, nagniningning ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos sa buong mundo. Amen. Kitang-kita po ang kamay ng Diyos sa pagsusumigasig ng mga tao upang tugunan ang worldwide crisis na ito. At salamat din sa Diyos sa napakaraming scientific breakthroughs at urgent research upang mapabilis ang pagbibigay ng proteksyon sa mga tao sa pamamagitan nga po ng bakuna. At higit sa lahat, maraming mga simbahan man ngayon ay merong physical na pagsasara at ito nga po yung mga dahilan sa lockdowns and quarantines. Subalit dumadami ang bilang ng borderless churches. Mas maraming pamilya ngayon ay nag-spend ng quality time sa isa't isa. Higit sa lahat, nananatili tayong buhay. Purihin ang Panginoon at nakatayo bilang isang bansa. Kaya talaga pong napakalaking encouragement yan at kaya nga po sa mga pagkakataong ito, kailangan po magtuloy ang gawain natin. Kaya nga po magandang tunghayan na natin ang pagpapakita ng kabutihan ng Diyos at ng kanyang nagpapatuloy po na biyaya
lalong-lalo na sa pagmamagitan po ng mga mensaheng maririnig natin mula sa ating mga piling pastor sa araw na ito. Alam nyo, makakasama po natin ang mga pastor na kakilala na rin natin at naririnig na rin natin sa ating mga palatuntunan. Unang-una na po ay si Pastor Dave De Guzman ng programang Hardin ng Panalangin. Nandyan din si Pastor Roman Guevara ng Rise Up Ministry Global. Siyempre, si Pastor Joey Umali ng programang Karunungang Buhay. At ang ating partner sa Heartline program tuwing Lunes, walang iba kundi si Pastor Benji Cruz. Nako, praise God. Makakasama po din natin sa programang ito ng Huling Pitong Wika sina Pastor Herald Cruz ng programang Servisyong OFW. At kasama din po si Bishop Jonel Milan ng Family Matters at Pastorni Loy Cal ng programang Servisyong OFW. Yan, kaya po nagpapasalamat tayo sa ating mga kapastoran na tumulong po sa atin. Kaya nga po para sa inyong lahat, ito po ang special Holy Week programming ng FEBC Radio TV. At napapakinggan din po sa Facebook Live at pakinggan natin po ang ilang hanay ng mga musika naman na ating inihanda po para sa araw na ito. Join us dito po sa musikang hinanda po namin.